Naranasan mo na bang sabihin sa sarili mo, ang hirap ng trabaho ko ngayong linggo? Deserve ko naman siguro itong bagong phone. Deserve ko naman itong milk tea. Deserve ko naman itong bagong sapatos. Total pinaghirapan ko naman. At bago mo namalayan, ubos na naman ang sweldo. Ang masama, hindi ka naman naging maluho. Hindi ka din sugarol. Hindi ka rin naman gastador na isang bagsakan kung bumili. Pero paunti-unti, kinain ang ipon mo ng dalawang salitang, deserve ko. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang deserve ko mentality ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hirap makaipon. Linawin natin, hindi maling mag-reward sa sarili. Ang problema, maraming tao ang ginagawa ng excuse ang reward para lang may dahilan silang gumastos ng walang kontrol. Kilalanin ulit natin si Mark, 28 years old, office worker, kumikita ng 50,000 pesos bawat buwan. Hindi siya maluho, hindi siya bumibili ng sports car, hindi rin siya bumibili ng luxury bags. Pero halos bawat linggo may dahilan siyang sabihin, deserve ko to. Monday, stress sa trabaho, milk tea. Wednesday, pagod, food delivery. Friday, successful meeting, new shoes. Saturday, sale sa Shopee. Sayang naman kung hindi ko bibilhin. Sunday, coffee shop, kailangan ko mag-relax. Walang malaking gastos pero maraming maliliit. Alam mo ba kung bakit delikado ito? Hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa frequency. Isipin mo, 250 pesos na milk tea, 2 beses kada linggo, 2,000 pesos bawat buwan. Coffee, 220 pesos, 3 beses isang linggo, halos 3,000. Food delivery, 450 pesos, 4 na beses kada buwan, halos 2,000 pesos. Hindi mo napansin, mahigit 7,000 pesos na pala ang ginastos mo sa mga reward at bawat isa may parehong dahilan. Deserve ko naman. Bakit nga ba? Ito ang tinatawag ng psychologist na reward justification o ang paghahanap ng rason para sa instant gratification. Kapag pagod tayo, gusto ng utak natin ng mabilis na reward. Hindi nito iniisip ang emergency fund. Hindi nito iniisip ang retirement. Ang gusto lang nito, gumaan ang pakiramdam. At ang malaking scam, ang reward na ito ay temporary lang. Pagkatapos mong uminom ng milk tea, babalik ulit ang stress. Pagkatapos mong bumili ng sapatos, maghahanap ulit ang utak mo ng panibagong reward. Kaya nakakulong ka sa cycle na ito. Stress, reward, ubos pera, mas stress, reward ulit. Hanggang sa wala nang natitira sa sweldo. Mas lumala pa ito ngayon dahil sa social media, makikita mo ang kaibigan mo nag-travel, may bagong iPhone, may bagong kotse, laging nasa aesthetic na cafe, unti-unti naiisip mo rin, ako naman, deserve ko rin. Pero ang hindi mo nakikita, ang credit card bill nila, ang utang nila, o kung may ipon ba talaga sila. Nakikita mo lang ang highlight reel, hindi ang totoong buhay. Paano natin ito babaguhin? Ibig bang sabihin, bawal na magkape o mag-enjoy habang buhay? Hindi naman sa ganoon. Ang sikreto ay simple lang, lanuhin mo ang iyong reward. Huwag mo gawing impulsive ang kasiyahan. Halimbawa, sabihin mo sa sarili mo, kapag nakaipon ako ng 20,000 pesos, doon ako bibili ng bagong sapatos. Kapag kumpleto ang emergency fund, doon ako magbabakasyon. Kapag naabot ko ang savings goal ko ngayong buwan, doon ako kakain sa paborito kong restaurant. Ngayon, ang reward, hindi na dahilan para hindi makaipon. Reward na siya dahil nakaipon ka. Ang totoong reward ay hindi ang bagong gamit. Hindi ang milk tea, hindi ang online shopping. Ang totoong reward ay ang pakiramdam na kahit mawalan ka ng trabaho bukas, hindi ka matatakot kasi may ipon ka. Kaya sa susunod na marinig mong sabihin ng sarili mo, deserve ko to. Subukan mong itanong ang isang simpleng tanong, deserve ko ba talaga ito? O deserve ko ang financial freedom? Dahil minsan, ang pinakamagandang reward ay ang perang hindi mo ginastos. Kung may kilala kang kaibigan o kapamilya na laging gumagamit ng linyang deserve ko to, i-share mo sa kanila ang video na ito. Baka ito na ang sinyales na hinihintay nila. At kung gusto mo pang matutong humawak ng pera sa mas matalinong paraan ng may kasamang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Kwentong Pera. Dahil dito, bawat piso may kwento.